Anyways, what is up guys? Magandang araw. So, it's me again, TR. And nagising tayo madaling araw. So, wala akong trip eh. So, kakampi muna tayo. So, ang kape natin ngayon is the EDSA Beverage Design Studio. So, itong coffee na to, magandang klase ng kape siya. No. Napakasarap. Dark matter theory. Ayan. So, ito yung ginagamit nating kape. Tapos, ang gamit natin na gatas dito is yung ating Milk Club. Ayan. Milk Club. Kaya tayo gumawa ng kape. Kaya, gasa na natin yung coffee natin. Ito kasi, nag-grind na natin to. Nag-grind na natin siya kanina. So, lagyan tayo ng isang cup. So, usually ginagawa doon 1.5 para solid. So, ang gamit natin na coffee maker is Lahome. So, itong Lahome na to, matagal na sa akin to, sobrang tibay niyan. Kung gusto nyo ng ganyan, pwede ko i-share sa inyo yung link. Gusto ko siya nabili. May kasama na siyang ganito, pleto na yan. Tapos may dalawa siyang option. Meron na rin siyang steam. So, yun yung kagandahan dyan. It's a Lahome espresso maker. Diba? Lahome espresso maker. Actually ngayon, naglalaro tayo ng COD with friends. Tapos nag-break lang ako saglit. Maaga kasi tayo nagising. Maaga tayo natulog. Maaga din tayo nagising. Kaya, yun. Naisip ko i-vlog na lang tong oras na ito since wala naman tayong ginagawa. Diba? Yung mga next video natin, abangan natin yung mga gala natin, mga trip natin sa labas. Kina-calculate ko pa ako yung mga gusto kong gawin. Iniisip ko pa ako ng mga gagawin ko. Kasi currently ngayon, medyo marami pa tayong inaalala. Pero soon, mag-vlog tayo either food vlogging, travel, no? Sana supportan nyo ako sa stream to. Nasanay ako. Tapos bumili na rin pala ako ng microphone. So ngayon, yung quality ng mic natin is mag-iiba pa yan kapag nakapit ko na kung isang microphone na para dito sa vlogging cam natin. Natin ko lang yung mga accessories niya para makonect ko and then ilalagay ko na siya rito. Yun yung parang may pusa. Pati ilaw, bibili na rin tayo para dito. Hindi ko lang paano siya magkakasya pero yeah. So yun, ready na yung kape natin. Pero ang recipe ko lang naman dyan sa coffee ko, pag gumagawa ko ng coffee, napaka-basic lang. Sobrang paborito ko yung recipe na ginagawa ko sa kanya. So, itong coffee, lalagyan na natin dyan. Isa, lagyan ko ng condense. Gantong pack na yung binibili ko kasi mas madali siya. Dati kasi nakalatas, sinasalin ko pa masyadong hassle. So, ginawa ko, bumili na lang ako ng ganito. So, ayan, like what I said, itong ginagamit ko. Condensed milk to, guys. So, yung pouch na yung binibili ko, hindi ko alam kung mas mura ba siya o mas mahal. Pero okay lang. Kasi may mix ko lang siya and then get tayo ng ice. So, ayan. Nalagyan ko na ng ice. No? So, ang next natin is maglalagay tayo na itong gatas na to, which is the Milk Club. So, I'm using this Milk Club outside. Milk Club oats, no? Hindi siya outside kasi yung iba, shadow common outside, diba? Lagi na uubos. Meron din naman to sa online. I-link ko na lang or kung gusto niyo share ko sa inyo yung kung saan ko siya nabibili kasi napakahirap talaga maghanap ng mga ganitong klase ng gatas kasi kundi hinuhoard ng iba lagi nauubos out of stock kahit pumunta kayo ng mga SNR, any groceries. Ang hirap maghanap talaga. And eto, similar naman din siya dun sa isang oats na kilala which is the outside. Yung lasa niya halos parehas. Kaya nagustuhan ko siya. So, Milk Club. Kasi, mix na natin. So, yung condense natin, hindi ko masyadong dinadamihan. Sakto lang, no? Kasi ayoko rin ng sobrang dami. Ayoko rin ng sobrang tamis na kape.
gusto ko kahit paano mapait-pait pa rin siya. Kaya minsan ginagawa ko 2 shots dito sa coffee natin or 1 shot, yun ang kadalasan ginagawa ko. Para sure na matapang-tapang, no? Gising ka talaga sa umaga. Isipin mo, umaga, pero hindi kasi ako masyado mahilig talaga magiinom ng mainit na ever since. Hindi talaga ako mahilig uminom. Parang pag uminom ako ng mainit na inumin, na kape, parang hindi ako nagiging energetic compare sa malamig. Ito, sinasalin ko to, yung mga nag-grind natin na coffee. Sinasalin ko yan sa isang pouch para hindi siya sumingaw. Pero hindi ko napakita sa inyo. Kape na tayo. Kape tayo, guys. Ang sarap talaga ng kape sa umaga. Yung tipo pagkagising mo, kakape ka. Napakasarap na. Pag nag-ano ka na itong sa La Home na to, sa coffee maker na to, once na mag-pop ka ng 2 shots, meron pa rin talaga siyang natitirang drip na medyo madami-dami pa din. So, sinasalin ko pa rin yan. Kasi sayang. Kasi pagka hindi mo sinalin yan, matutuyo lang siya. So, sayang yung kape. Diba? So, tahugot na natin. Yung lasa nung kape na ginawa natin is para siyang, yung para sa Dunkin Donuts, sa Dunkin Donuts, yung Ice Vietnamese nila. Parang ganun ang lasa. So, masarap siya. Try nyo na rin yung ginawa ko recipe. Masarap siya. Napaka-basic. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga coffee shop. No. Siyempre, ako meron akong coffee maker. So, kung wala ka namang coffee maker, pwede ka bumili ng French press na tinatawag. Para siyang mug na may pampress ng kape. No? Siguro alam niyo naman na yun. Marami naman na sigurong lumitaw sa online store sa inyo. Yun, pwede nyo gamitin yun. Tapos durugin nyo lang na maigi yung coffee bean. Hindi pala sobrang durog. Kasi pag sobrang durog, hindi naman ako barista eh. So, ito based on my experience lang. Pag sobrang durog kasi ang coffee bean natin, ang nangyayari kasi, nagbubuo-buo siya. So, kapag French press ang gamit mo, kailangan medyo buo siya ng konti. Ganun ang pagkakagrind. Well, sa mga coffee beans shop, yung mga natitira ng coffee bean shop, meron silang guide kung ano yung gamit mong machine sa bahay, kung manual ba siya or something. Makikita nyo naman yan doon. So, sinishare ko lang naman sa inyo. Ang kagandahan din kasi ng meron ka sariling coffee maker is yung pagtitipid mo, 'di ba? So, ang laki ng naititipid ko sa coffee maker. Kasi isipin mo, sarili ko yung coffee. Though ako yung gumagawa, syempre sabihin ng iba dyan, bumili ako ng coffee bean, mahal din naman. Tapos bumili rin ako ng gatas, bumili ako ng English, blah blah blah. Pero kasi, isipin nyo na lang yun. Imagine niyo sa isang cup ng coffee, ang presyo niyan mostly is na 190 to 200, 'di ba? Yun yung masarap na, medyo masarap-sarap na coffee na yun, 'di ba? Kasi mga kilalang brands na yun. Pero kung bibili ka lang doon sa mga tabi-tabing coffeehan, coffee shop, syempre mura lang naman yun. Meron nga ako nakikita dyan is 100, 150, something like that. Pero yun nga, kung quality talaga ng coffee ang gusto mo, syempre mas maigi, gumawa ka na lang, di ba? Tsaka may pressure rin kasi talaga siya sa labas. So mas maigi, gumawa ka na lang. Mag-invest ka dun sa machine, mag-invest ka dun sa coffee maker, ingredients, di ba? Tapos, ito pang tip ko sa inyo, mas maganda, bumili ka na rin ng sarili mong pang-grind. Kagaya nito, ito pang-grind to. Based on this experience at saka sa mga nababasa ko, ang coffee bean kasi once na mag-grind mo na siya, parang mabilis mawala yung pagka-fresh. Kaysa bumili ka nung ipapag-grind mo, pag pinag-grind mo kasi pag tumagal-tagal, nag-iiba din yung amoy niya, nag-iiba yung lasa, syempre. Sa mga barista dyan, correct nyo na lang ako kung tama ba yung sinasabi ko. No? Basta ito yung gamit nating coffee. Ito yung dark matter theory ng DMT. So yun lang naman. Actually, di na nga ako nakakapag-workout eh. Sayang yung mga whey ko dito. So, meron akong amino, meron akong whey na optimum. Mga hindi ko na masyado nagagamit kasi lang araw na ako hindi nakapag-workout. Gawa ng nabisi ako. So, eto sinisingit ko lang. Gusto ko lang talaga mag-vlog. Gusto ko lang talaga mag-share. Gusto ko lang talaga mag-upload. Gusto ko lang mag-edit. Kaya ako naglalabas sa mga ganitong bagay. And then, ayun nga guys. Ako kasi as DR, talagang kung kaya makatipid, magtitipid tayo. Kasi na-experience ko na yung gumastos ng sobra na parang wala siyang maidudulot na maganda. Yeah, mas maigi magtipid tayo. So hanggat maaari, kung kaya mo bilhin yung mga bagay na nakakain mo sa labas at kaya mong aralin, nalutuin yung mga nakukuha mo sa labas, much better. Gaya nito So meron ako mga stock na mga buns dito. Hindi naman ganun kadami kasi mahilig ako mag-burger. Tapos bumibili ako ng ground beef,
buo na patty. Minsan magluluto tayo, papakita ko kayo kung ano yung mga niluluto ko. Yung mga kaibigan ko natikman nila, nagustuhan nila yung ginagawa kong dynamite, no? Para siyang Chinese cuisine yata talaga. Originated, alam ko Chinese talaga siya. Isa siyang dynamite na kakaiba, napakasarap. Nagustuhan nila, pinapupulutan namin. Minsan lang ako gumawa nun kasi sobrang nakakatamad talaga. Sobrang proseso. Pero kung sisipagin ka, worth it naman yun. Kasi I think pag sa labas mo kinain yun, may presyo din naman siya. Bukas itutur ko kayo kung ano yung iba pang pinagkakailigan ko. Fish keeper din kasi ako. Mahilig ako mag-alaga ng mga isda. Nagbibreed ako ng mga isda. May mga product akong parating na gusto ko rin i-share sa inyo kung sakali may mga fish keeper dito sa mga nanonood, no? Kung sakali may mga fish keeper, pwede ko ituruan ng mga nalalaman ko about fish keeping. Actually, lahat ng nalalaman ko pwede ko ituro sa inyo. Yun naman ang point natin kung bakit tayo nagkakaroon ng vlog na ganito. Bumili na rin pala ako ng mga equipment ko for this vlogging. Hopefully, maging okay at matuloy-tuloy upload natin. Whether may manood or wala, it's okay, it's fine. Post ko pa din to para part ng documentary. May save, may mapapanood ako every time to time. So ayun, yun naman din ang ginagawa natin eh. Tamang laro lang tayo kasama yung mga tropa natin. Enjoy kami every night. Naglalaro kami, Warzone, kwentuhan. Yun naman maganda rin. At natuwa naman din ako nung kasi 2 years of friendship na nasa amin dahil lang talaga sa laro. Welcome to my man cave. Andito na tayo sa kwarto kung saan tayo nag-stream, nag-edit, naglalaro. So eto nga pala, share ko sa inyo yung etong ilaw na to. Binili ko sa online siya. Ang ganda nyo, diba? Maganda siya. Yeah. So dito ko siya nilagay. So ito yung collection natin ng cup. Meron pa yan dito, hindi ko lang nailalabas. Ito naman bigay sa akin to ng aking mentor na si Ian Tayaw. Regalo niya sa akin yan. Kasi sabi ko nga, ang gandang, may ganito siya. Tapos sabi ko, ang ganda naman nung, nung plants mo na ganyan. Tapos sabi niya, sige, bigay na. So binigyan niya ako na ito. Inuunti-unti ko na rin kasi talagang pagandahin yung kwarto. Kasi ngayon kasi talaga makalat pa siya. Kaya hindi ko pa maipakita yung baba. Pero unti-unti ko na siyang pagandahin. Kasi nga soon magre-release nga ng podcast. Magre-release ng mga ibang video. So kailangan kahit paano presentable siya kapag nakita sa camera. Kaya yun yung ano natin, gaming room, man cave kung tawagin. So dito tayo lagi naglalagay, dito tayo nagtatrabaho, dito tayo nag-edit, nag-stream, naglalaro. So ayan, tignan nyo. Currently naglalaro sila. And, so ganyan lang naman, tamang laro sila. Kapag naglalaro sila, nakikinig naman ako, pinapakinggan ko. Kasi in-game kami, sabi ko magluluto lang ako. Di na nga ako nakaluto, kape lang. Alam mo yun, yung feeling na kape lang. Nagiging okay ako sa kape lang eh. Napavlog na lang din ako kasi nga gusto ko sanayin yung sarili ko na hawak ko yung pang vlogging cam, hawak ko yung tripod na ganito. Gusto ko masanay. Kasi may parating din akong bagong tripod. Ito kasi para maalog eh, no? Medyo shaky siya. Comment na lang kayo kung ano gusto nyong gawin natin next time para at least magkaroon ako ng idea, maipalabas ko sa inyo. Marami pa tumatakbo sa isip ko kung anong mga dapat na i-content. Sanay naman ako magsalita sa harap ng camera. Point ko lang kasi talaga. Kailangan ko pa siyang mas sanayin kasi sobrang weirdo lang talaga ako pagdating sa mga nagbablog dati. No, yung may mga ganito, may mga hawak-hawak na ganyan. So, sinasanay ko lang yung sarili ko. Kaya pagpasensya nyo na ako kung puro tayo daldal ngayon para next time kasi pag lumabas na tayo sa outside world, sanay na tayo, hindi na tayo mahihiya. Ayun, ang ganda ng ilaw oh. Ito naman kasi, bala ko rito is maging podcast studio rin siya. Just in case kailangan ng lugar for podcast, diba? Meron ng venue kaagad. I-investan ko to lahat. Tables, mga microphones, sa mga mixers naman, meron din tayo niyan. Papatulong tayo kay Chulo, kay Ren Brio, kung paano i-set up yung mga bagay-bagay. And syempre, sa cameras. Siguro, kapag medyo okay na tayo, mag-invest ako sa camera. Kasi currently using Action 3 na DJI Osmo. Ginamit ko siya before as camera dun sa helmet ko pang motovlog. Since nabenta na natin yung big bike natin at hindi na tayo nakapag big bike ulit gawa nga na tumaas yung gas tapos change of plans talaga, naitabi ko tong camera. Buti nga hindi ko naibenta. Dapat kasi magde-declutter ako kasama dapat sa magde-declutter. Pero siguro yun din yung way na sabihin ni God na muna ibenta yan kasi gagamitin mo yan. Which is nangyayari ngayon, nagagamit ko siya, di ba? Kasi dati ilang buwan tong nakatenga yung camera na to. Hindi ko alam ano bang gagawin ko sa kanya. Alam mo yun? Hindi ko alam ano nang gagawin ko sa kanya. Nakatenga na lang siya since nung ilang buwan din, hindi pa naman na ako nag-i-stream ulit. Kasi dati halos gabi-gabi nag-i-stream ako. Pero ngayon ayoko na masyado. Kasi nga wala na rin naman malaro, parang sawa na. Pero ngayon casual gaming na lang ginagawa natin. Pero since bumalik din tayo ng recently sa streaming ulit, ayun, nagamit natin siya. Nagkaroon siya ng purpose. No, kung mapapanood yung mga streams ko, check nyo na lang yung platform kung saan ako nag-i-stream.
So makikita nyo kung ano yung itsura, kung ano yung angulo nito. Pero soon, no, kapag medyo nagkaroon tayo ng budget, bibili pa ako ng iba pang klase ng camera. Parang gusto ko rin talaga mangolekta ng camera. Anyways, yun na muna, edit ko to para ma-upload ko na agad. So once na makita nyo to, kakagawa ko lang nito. Peace out, bye bye, see you soon sa aking next video. Subscribe kayo and like, share, and yeah, bye bye.